Pagkatapos ng insidente kay Yan Zhao, naglakad-lakad si Bea sa loob ng sekta na tila lutang. Paulit-ulit niyang sinasabi na tapos na ang lahat, inakala ng mga disipulo na nabaliw na siya. Pagbalik ni Yang Chun sa kanyang silid, sinalubong siya ni Sola na nakangiti at binati siya sa kanyang pagbabalik. Nagtaka ang ating bida kung bakit mag-isa lang ito at kung nasaan si Bea. Sinabi ni Sola na hindi niya alam, at hindi niya ito nakita buong araw. Nakaramdam ng pagtataka ang ating bida, mas ikinagulat niya ang patuloy na pagkawala ng Sword Supreme. Napatingin si Sola sa kanya, nang tanungin niya ito kung alam niya kung kailan babalik ang kanyang lolo, ngunit ang tanging sagot lang niya ay hindi niya alam. Dahil dito, nainis si Yang Chun kaya nagpasya siyang gumawa ng ibang bagay kaysa maghintay kay Haigon. Ilang sandali lang, dinala tayo sa pamilihan, isang lalaki ang nagpasalamat kay Yang Chun sa pagpunta sa kanyang tindahan sa gitna ng mainit na araw. Inalok siya nitong tingnan ang kanyang paninda, mga balat at buto ng demonic beast na galing mismo sa alyansa, pinapili siya ng lalaki kung ano ang gusto niya. Tinanong ni Yang Chun kung mayroon itong demonic stones. Nabigla ang lalaki sa kanyang narinig tungkol sa demonic stone. Nilinaw ng ating bida na gusto niya ng mga demonic stone na nakuha kahapon lamang. Kumirengking ang lalaki at kinamot ang ulo dahil hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Dahil wala silang nakuha na demonic stone, agad umalis sina Yang Chun at Muyan, napagtanto ng ating bida na hindi sila nagbebenta ng mga demonic stone. Binanggit naman ni Muyan na malamang wala silang makikitang nagbebenta ng demonic stone sa lugar na ito, na agad naman itong sinang-ayunan ni Yang Chun. Sa isip niya na ang demonic stone ang pinakamahalagang bahagi ng isang demonic beast, ito ang nagsisilbing puso nito, ngunit kapag natanggal na, isa na lang itong walang silbing bato. Ngunit sa pamamagitan ng Demon Well Engravings Art, nagiging kapaki-pakinabang ito sa kanya, dahil sa sinabi ni Nachio at ng Divine Physician, natuklasan ng ating bida na buhay pa siya dahil sa Demon Well Engravings Art at sa isang bagay na nasa loob niya. Nais ni Yang Chun subukan ang pag-absorb ng isang demonic stone para makita ang mangyayari. Bigla niyang sinabihan si Muyan na kung kailangan ba niyang manghuli ng malapit na demonic beast para makuha ang gusto niya. Ngunit sinabi ni Muyan na magiging mahirap yun dahil malaki na ang ibinaba ng bilang ng mga demonic beast sa paligid. Naging curious naman ang ating bida tungkol sa pagkunti ng mga demonic beast. Kaya nabigla si Yang Chun at naisip kung ano ang nangyayari. Sinabi niya kay Muyan na malaking tulong ang impormasyon nito. Ibinunyag naman niya na nakalap niya ang balita mula sa mga martial artist ng sekta habang mag-isa siya. Inisip ni Yang Chun na hindi makakabuti kung ibabahagi niya ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa kalusugan ng Sword Queen at sa Divine Physician kay Muyan, kaya hindi niya ito isinama noon. Habang nag-iisip siya, kumalam ang kanyang tiyan, sinabi niya kay Muyan na gutom siya at kailangan nilang bumalik. Agad namang sumang-ayon si Muyan. Naisip ni Yang Chun kung ano kaya ang iluluto ni Hangwa. Pagdating niya sa silid kainan, inihain sa kanya ang isang sunog na isda. Si Sola ang nagdala nito at ipinagmamalaking siya ang nagluto, hiniling niyang kainin ito ng ating bida. Hindi na alam ni Yang Chun kung maituturing pa bang isda iyon. Nakangiti si Sola habang muling hinihikayat siyang kumain. Hindi naman maiwasan na magtanong si Yang Chun kung isda ba talaga ang nakikita niya. Dahil sa narinig, may luha sa mga mata ni Sola habang pinakiusapan niya itong kainin. Pagkaalis nila sa silid kainan, ipinaalam sa kanya ni Muyan na gagawa ng bagong putahe si Hangwa at pinayuhan siyang magpahinga muna. Ngunit sinabi ng ating bida na siya muna ang dapat magpahinga dahil may aasikasuhin siya, kailangan niya itong tapusin muna. Inalok siya ni Muyan na samahan siya kung kailangan niyang pumunta kung saan, ngunit tumanggi ang ating bida. Pero ginigiit ni Yang Chun na mas mabuti na umalis siya na mag-isa. Sa kabilang dako nagsasanay sila sa gubat, si Bea ay tinuturuan si Yan Zhao. Pinaalalahanan niya si Yan Zhao na masyadong nakabuka ang mga binti nito, at pinayuhan siyang luwagan ang katawan, sumunod naman si Yan Zhao. Habang nagsasanay sila, may narinig silang ingay mula sa kakahuyan. Nang lumingon sila, nakita nila si Yang Chun, nabigla rin ang ating bida nang makita sila. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Yan Zhao na hindi ba niya nakikita, tinuturuan daw siya ni Bea. Ipinaalala ng ating bida na magkaaway sila kahapon. Itinutok niya ang kanyang espada kay Yang Chun at sinabing hindi siya galit kay Bea, galit siya sa kanya. Hindi makapaniwala si Yang Chun na siya pa ang sinisisi.
Binanggit ni Yan Zhao na kasalanan niya yun, ngunit si Baya agad ang humingi ng paumanhin, ipinaliwanag pa nito na siya ang nagmakaawang turuan siya, habang tinitigan ng ating bida si Baya, kaya mabilis na umiwas ng tingin ang dalaga. Napabuntong hininga si Yang Chun at tumalikod, sinabi niya na malapit nang lumubog ang araw at pinapababa niya ito para kumain na, dahil lumalamig na ang hapunan. Bamaling si Bea kay Yang Chao at sinabi sa kanya na sasabay din ito sa kanila. Yumuko lamang siya at hindi agad sumagot, nagtaka naman si Bea sa reaksyong ipinakita ni Yan Zhao. Bago pa siya makapagsalita, tinawag siya ni Yang Chun kung ano ang hinihintay niya, na baka mamatay si Sola kung hindi sila agad makakarating. Kaya nagpasya si Bea na mauna na lang umalis nang hindi kasama si Yan Zhao. Pagkaalis nila, tiningnan niya ang kanyang kamay, at napansin niyang puno ito ng mga sugat dahil sa buong hapon niyang pagsasanay. Pagkaraan, biglang may sumagi sa kanyang alaala, ang sandaling hinabol niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Yang Chun. Noong panahong yun, sinigawan siya ni Yang Chun at pinagsabihang huwag itaas ang ulo, dahil naiirita lang siya sa tuwing tinitingnan siya. Mahina siyang tumawag sa kanyang kuya, ngunit galit niyang sinabi na huwag na siyang tawaging kuya. Habang naglalakad palayo, inutusan siya nitong manahimik na lang at mamuhay ng tahimik, at huwag magpakita sa ibang tao. Pagkaalala niya nito, dinampot ni Yan Zhao ang kanyang espada at muling nag-ensayo. Habang umiindayog ang espada, naalala niya ang kanyang ina, naaalala niya ang sinabi nito noon, na gusto nitong mamulaklak ang isang bulaklak. At doon patuloy na nag-iinsayo si Yan Zhao at nag-focus sa kanyang sarili. Pagkatapos ng kanyang pag-iinsayo, nasa pamilihan na siya, may hawak siyang barbecue skewer, dahil sa paghahanda para sa Mount Hua Festival, abala ang paligid, nakabili siya ng skewer mula sa isang tindahan, gutom na gutom siya dahil ilang araw na siyang hindi kumakain para mag-ensayo. Habang naglalakad siya, nilapitan siya ng isang batang babae at humingi ng skewer. Humingi ng paumanhin si Yan Zhao at sinabing pagkain niya yon. Ito na kasi ang una niyang kainan sa maraming araw, ngunit napagpasyahan niyang kung masarap ito, bibilhan din niya ang kanyang guro. Bago pa niya makagat ang pagkain, naalala niya ang kanyang guro, naalala niya ang pagdadala niya ng pagkain sa Sword Queen, sinabi ng kanyang guro na ilagay lang ito sa tabi ng kama, at tinanong siya kung kumain ba ito, tumugon si Yan Zhao na hihintayin niyang kumain muna siya. Ngunit pinaalalahanan siya ng Sword Queen na ang isang martial artist ay hindi dapat magpalipas ng gutom, pinayuhan niya itong kumain sa labas. Dahil dito, hindi na kinaya ni Yan Zhao kagatin ng skewer, masyado siyang nag-aalala sa kanyang guro. Ibinigay niya ito sa batang babae, dumating ang ina ng bata at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Habang naglalakad palayo si Yan Zhao, kumaway at nagpasalamat sa kanya ang bata. Habang ang ina ng bata ay nagtataka sa kanyang kinikilos. Pagkatapos tumakbo na si Yan Zhao pabalik sa sekta, gusto niyang makasama ang kanyang guro at sabihin ang napakaraming bagay. Paglapit niya sa mga hagdang papunta sa kubo, inisip niya ang mga bagay na gusto niyang sabihin kay Sword Queen, tungkol sa naging duelo niya kay Bea, at kung paano siya unang nakatanggap ng payo mula sa iba, gusto rin niyang magsalita tungkol kay Yang Chun. Ngunit bago pa niya masabi ang mga yon, bigla siyang hinila ng isang tao, sinagip siya mula sa isang atake. Buti na lamang at dumating sa oras si Bea, kaya nailigtas niya si Yan Zhao mula sa kapahamakan. Ang hiwa ng espada ay tumagos sa malalaking puno at agad itong naputol. Nang makita ito ng dalawa, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabahala sa kanilang sitwasyon. At ang umatake naman ay ang baliw na pinuno ng isang misteryosong grupo. Sinabi ng lalaki na dalawang magagandang babae ang biglang nahulog mula sa langit, aniya, mabuti raw ito. Agad na tumayo si Yan Zhao at tinanong ang lalaki kung sino siya, sinabi nito na ano ang pakinabang kung malaman pa niya ang kanyang pangalan, pagkatapos ay nagpakilala siya bilang si Hyrule. Tinawag niyang tungkod ang espada ng dalaga at pinayuhan itong ibaba na lang yon. Habang nanginginig ang katawan ni Yan Zhao, sinabihan siya ni Hyrule na mas gusto niya kung ang isang magandang babae ay nananatiling maganda, at ayaw daw niyang sirain ang kanyang mukha. Hinugot ni Bea ang kanyang espada at pamwesto sa harapan ni Yan Zhao, agad niyang inutusan na ipaalam agad sa buong sekta ang nangyayari, at pinayuhan siya ni Bea na kontrolin ang sarili, dahil hindi ito makakatulong sa sitwasyon. May nakakatakot na ngiti sa mukha ni Hyrule habang tinatanong si Yan Zhao kung talagang ipipilit niya yon, na masyado siyang abala para magpakagaan sa kanilang dalawa.
tinawag pa niyang cutie ang dalaga at pinaalalahanan na mag-isip ng mabuti. Sinabi ni Baya kay Yan Zhao na isipin ang kanyang mga prioridad, kung may bagay ba siyang dapat protektahan, na bahala si Yan Zhao, hindi kaya ni Baya na harapin ang lalaking ito ng mag-isa. Kaya pinalabas ni Baya ang kanyang enerhiya at inutusan siya na tumakbo. Sa kabilang dako, kausap ni Sola si Yang Chun, tinanong niya ito kung kakagising lang ba niya, binanggit ng ating bida, mas maaga pa siyang nagising at gusto niyang maglakad-lakad muna, dahil dito, tinanong siya ni Sola kung saan siya pupunta, tumugon si Yang Chun na mayroon lang siyang asikasuhin, nakiusap naman si Sola kung pwede siyang sumama. Sa isip ng ating bida na mag-isa siyang pupunta, dahil nais niyang dumiretso sa silid ng Divine Physician. Ngunit iginiit ni Yang Chun na siya na lamang ang pupunta mag-isa ngayong araw, malungkot namang sinabi ni Sola, habang pinaalalahanan ng ating bida, na sinabi ng kanyang lolo na manatili siya sa kanyang tabi. Kaya sinabi ni Yang Chun na babalikan na lang niya siya ng chicken skewer, natuwa si Sola at agad siyang inudyukan na huwag nang magpaliban. Tumayo si Yang Chun at pinaalalahanan siyang huwag gumawa ng gulo. Tugon ni Sola, huwag siyang mag-alala, at nagpaalala rin ito na mag-ingat ito. Habang naglalakad siya papunta sa kubo ng Sword Queen, sinabi ni Yang Chun na ang tuloy-tuloy na pagsasanay gabi't araw ay nakakapagod na talaga. Sumabat si Chiyo, at sinabing hindi pa siya nakakakita ng batang reklamador na gaya niya. Tinawag pa siyang parang mantes, hindi alam ng ating bida kung bakit siya iniinsulto, at sinagot na hindi siya mukhang mantes, pero giit ng matanda, ang mga singkit niyang mata ang dahilan, ipinaalala ni Yang Chun na patay na ito. Kaya wala itong karapatang magsalita tungkol sa itsura, naisip niya kung iniisip ba ni Chiyo na gwapong-gwapo ito sa sarili. Nag-init ang ulo ng matanda at sinabing hindi na siya dapat umabot sa ganito. Binanggit niya kay Yang Chun kung iniisip nitong nakaukit ang pangalan niya sa sekta dahil lang sa kanyang mga nagawa, tugon ng ating bida na may halong pang-aasar. Gusto ba nitong sabihin na kahit pangit na tao ay pwedeng gumawa ng dakilang bagay, lalong nainis si Chiyo sa sinabi. Habang nagtatalo sila, biglang tinawag ni Yan Zhao ang kanyang kapatid bilang kuya, nagtaka naman ang ating bida kung bakit siya nandito. Patuloy naman siyang tinatawag ni Yan Zhao na kuya, nabigla si Yang Chun dahil hindi siya kailanman tinatawag nito ng ganoon, kaya nabahala siya kung ano ang nangyari. Habang hingal at halos hindi makapagsalita, sinabi ni Yan Zhao na nasa malaking panganib sila, pinayuhan siya ng ating bida na huminga ng malalim. May luha sa mga mata ni Yan Zhao nang banggitin ang pangalan ni Baya. Tinanong siya ng ating bida kung tinutukoy ba niya ang bruha, at kung may nangyaring masama, doon niya isiniwalat na nasa panganib si Baya. Nagpantang ang tainga ni Yang Chun nang marinig ito. Lumipat ang eksena, nakita si Bea na umiwas sa atake ni Hyol sa pamamagitan ng pagtalon. Bumagsak siya sa likuran ng lalaki, at nainis ito sa kanya. Dumating siya para hanapin ang Divine Physician, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit nasasayang ang oras niya kay Baya. Humarap siyang muli at mas agresibong umatake, sinabi pa niya na ayaw niyang magasgasan ang magandang mukha nito. Hirap si Baya sa pagdepensa sa kanyang mga atake, dahil sa mabilis at mabigat na mga paghampas nito. Mabilis na sumugod ang lalaki gamit ang malakas na pag-iba ng espada, ngunit nakaiwas pa rin si Bea. Hindi tumigil ang baliw, lalo pa niyang nilakasan ang kanyang mga atake, hindi rin umatras si Bea, patuloy siyang nakikipagsagupaan. Patuloy na umiiwas si Bea sa mga atake ng lalaki, ngunit hindi sumusuko si Hyol at buong lakas niyang hinito ang espada, subalit mabilis na nakatalon si Bea kaya sa lupa lamang ito tumama. Habang lumilipad siya sa ere, nagawa pa siyang purihin ng lalaki, na hindi na masama ang ipinakita niyang ginawa. May nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha nang isipin niya kung ano ang pakiramdam ng pagtatalik kay Baya, nalibang na siya sa iniisip. Habang nasa ere si Baya, nag-ipon siya ng enerhiya, at bamalat ang kuryenteng enerhiya sa paligid. Bumaba siya dahan-dahan habang binalot ng kidlat ang kanyang espada, agad itong nakilala ng baliw, ang ruler's sword form ng Namgang clan. Sinabi niyang matagal na mula nang huli niya itong makita sa labanan, ngunit ayon sa kanya, mahina pa rin ito. Umatras siya ng kaunti upang iwasan ang atake, ngunit napagtanto niya na isang pain lang yun. Muling inangat ni Baya ang kanyang espada, at malakas niya itong hinampas kay Hyol ngunit nagawa niya itong sanggain, nang magdikit ang kanilang mga espada, isang malakas na pagsabog ng kidlat ang pumutok. Bakas naman sa mukha ng lalaki ang matinding lakas ni Bea.
Kaya naitulak paatras si Hyeol, ngunit nakayanan pa rin itong harangin. Tinawag pa rin niya si Baya na cutie at tinanong kung ano ang kaugnayan niya sa Namgang clan. Hindi niya inaasahan na parehong angka ng Gu at Namgang ay nasa Mount Hua sect. Nagtaka siya kung anong okasyon yon. Hirap na huminga si Baya, malaki ang naubo sa kanya dahil sa kanyang pag-atake. May kilabot ng ngiti sa mukha ng baliw habang sinasabi na nakapagtanghal siya ng magandang palabas, ngunit siguradong matatalo pa rin siya dahil hindi pa niya nagawang pumatay ng isang tao. Habang unti-unting nawawala ng malay si Baya, sinabi ng lalaki na naubos na niya ang kanyang lakas, naisip niya kung lahat ba ng batang mandirigma ay kasing talento nito. Binanggit pa niya kay Baya na manatiling nakahiga dahil tinamaan na niya ang mga ugat nito at hindi na siya makakakilos. Dagdag pa niya, may aasikasuhin muna siya, at kapag bumalik sila ay babalutin niya ito ng pag-ibig sa loob ng ilang dekada. Matapos iyon, tumayo siya at sinabing nararamdaman niya ang Taoist energy sa lugar na ito. Habang dahan-dahan na pamipikit si Baya, napagtanto niya na magiging laruan lang siya kung madadali siya ng lalaking ito. Natagpuan ni Hyeol ang hadlang, hindi siya makapaniwalang totoo ito. Hindi rin siya makapaniwalang hindi naglagay ng bantay ang pinuno ng sekta sa lugar na yun. Nagpasya siyang sirain ito upang malaman kung ano ang nasa loob. Samantala, hindi matanggap ni Baya na hindi na niya muling makikita si Yan Chun. Naisip niyang may iwan siya sa mundong tanging mabahong amoy lang ang mararamdaman. Ayaw niya nito, gusto niyang gumalaw ang kanyang katawan. Habang unti-unti na siyang nawawala ng malay, may tinig na nagsabi sa kanya na huwag ipilit ang mga bagay. Nang imulat ni Baya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang Prince Charming. Alam ni Yang Chun na hindi siya tatakbo kahit hilingin pa niya, kaya't sinabi niyang magtago na lamang siya sa malapit. Samantala patuloy namang winawasak ni Hyeol ang harang na ginawa ng taga-sekta. Gamaan ang loob ng ating bida nang makita niyang buhay pa ito, pero bakas sa kanyang mukha ang matinding galit habang naglalabas na ito ng enerhiya. Nagulat naman si Bea nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Yan Chun. Agad na tumakbo ang ating bida upang habulin si Hyeol na may pambihirang bilis. Sa kanyang nakaraang buhay, namatay si Baya habang sinusubukan siyang iligtas. Naisip ni Yan Chun na mas dapat inuna ng dalaga ang sarili niya. Nagtaka siya kung bakit isinakripisyo nito ang lahat para sa kanya. Sumagi sa isip niya na sa buhay na puno ng pagsisisi tulad ng sa kanya, walang sino man ang maghihintay sa kabilang panig. Inaasahan ni Yang Chun ang kapalit para sa kanyang mga kasalanan. Subalit, sa pagitan ng tadhana o tsamba, nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Dahil dito, sumulpot ang pag-asa sa harapan niya, isang bagay na hindi niya akalaing karapat-dapat siya. Ngunit nang makita niya si Bea na nakahandusay, napaisip siya kung tunay nga bang pag-asa ang ipinagkaloob sa kanya. Baka ito'y parusa lamang, isang siklo ng paulit-ulit na impyerno. Naalala ni Yang Chun ang Heavenly Demon, nagtaka siya kung ang kanyang buhay ay patungo na sa tiyak na kabiguan. Habang patakbo siyang lumalapit sa baliw na lalaki, pinipigil niya ang galit at pinakawalan ang kanyang enerhiya. Tumanggi siyang tanggapin ang ganitong kapalaran. Sinabi niya sa sarili na hindi niya ito hahayaang mangyari ulit sa pangalawang pagkakataon. Lumipat ang eksena, nakita si Hyuk na paulit-ulit na hinahampas ang kanyang espada sa hadlang, unti-unti na itong nagbibitak matapos ang maraming beses na pag-atake, nagtaka siya kung bakit ngayon lang ito nabasag. Habang nag-iisip, lumingon siya at nanlaki ang mga mata sa pagkagulat. Biglang dumating si Yang Chun, dala ang matinding puwersa at handang umatake, habang nababalutan ng apoy ang kanyang buong katawan. Tumama ang isang napakalakas na suntok sa tiyan ng lalaki, napaatras si Hyeol habang pinipilit tiisin ang sakit, at kasabay ng dambuhalang pagsabog, sa tindi ng puwersa, napaatras si Hyeol, at bakas sa kanyang mukha ang bigat ng pag-atake ng ating bida, dahil sa matinding atake na yun, napaluhod ang lalaki at napamura ng mapagtanto niyang galing pala siya sa Gu clan. Habang nakikita niya ang ating bida na habol ang hininga, tinanong niya ito kung hindi pa ba siya kumakain. Samantala, makikita sa paligid ang mga bakas ng pag-atake ni Yang Chun, na tinupok ng apoy ang kapaligiran. Tinawag niya itong young master, na plano pa naman niyang puntahan ito. Bumuga siya ng dugo matapos magsalita. Tinitigin niya ang mga mata ng ating bida at nakumpirmang talagang nais siya nitong patayin. At sigurado siyang anak ito ng Flame Demon. Alam ni Hyeol na baguhan pa si Yan Chun, ngunit ngayon ay tuloy-tuloy siyang umatake gamit ang mabibigat na suntok.
Wala siyang nagawa kundi harapin ito ng direkta. Hinugot niya ang espada at hinampas ang ating bida, ngunit mabilis itong nakaiwas sa pamamagitan ng pagtalon. Namangha naman si Hyrule, habang patuloy siyang umatake ngunit nagawang iwasan lahat ng ating bida. Habang nakikipagpalitan ng atake, na masaya siyang nakikipaglaro sa kanya, ngunit napansin ng ating bida ang kanyang binabalak. Agad nagpakawala si Hyrule ng isang malakas na hampas gamit ang kanyang espada, ngunit nasangga ito ni Yang Chun. Gayunpaman, dama niya ang matinding puwersa kaya napaatras siya. Tinukso niyang natatakot ba ito, at namalayo pa siya bago makapantay sa kanyang ama. Agad na umatake si Yang Chun, at sunod-sunod na nagpakawala ng mga sipa at suntok laban sa kanyang kalaban. Wala nang nagawa si Hyrule sa bilis nito kundi salubungin at harangin ang mga atake gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, sinabi ni Hyrule na ito na ang tunay na laban, sabay biglang umatake ng napakabilis. Gamit ang kanyang espada, nagpakawala si Hyrule ng isang malakas na hampas sa ating bida, ngunit nagawa naman itong maiwasan. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, biglang nagsalita si Chiyo at pinayuhan si Yang Chun na huminahon, sapagkat hindi siya maaaring mawala ng kontrol. Ang mabangis na pagkauhaw sa dugo ay lalo lamang lumilikha ng mas maraming puwang o kahinaan, dahil dito, nakakita si Yang Chun ng pagkakataon upang makaatake. Ngunit biglang may naramdaman si Yang Chun na kakaiba sa kanyang katawan. Siya ay umubo ng dugo at napansin niya ang pagbabago sa kanyang energy core. Kasunod nito, bigla siyang nanghina at tuluyang bumagsak mula sa ere. Sa ibaba, napadila si Hyrule sa pananabik na tapusin na ang ating bida habang inihahanda ang kanyang espada. Habang papalapit nang bumagsak si Yang Chun, may isang tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na nagsasabing, lamunin, bigla siyang nagising. Nang halos sumapit na ang espada ni Hyrule sa kanya, hinawakan lamang ito ni Yang Chun gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos, muling pinalabas ni Yang Chun ang kanyang kapangyarihang apoy. Habang bumababa siya na hawak ang espada, nakita sa mukha ni Hyrule ang matinding pagkagulat. Agad itong kumilos, hindi makapaniwala kung ang kaharap ba niya ay isang baguhan lamang. Gamit ang espada, iwinasiwas niya ito ng may malawak na hiwa, ngunit bigla na lamang naglaho sa kanyang harapan ang ating bida. Napaisip si Hyrule, sapagkat kailanman ay walang sinuman sa loob ng madilim na palasyo ang nakatalo sa kanya. Habang siya'y naguguluhan, inihanda naman ni Yang Chun ang kanyang kamaong nababalutan ng apoy. Nakita ng ating bida ang nakabukas na depensa ni Hyrule sa kanyang sikmura, kaya agad niya itong pinuntirya at doon ibinuhos ang kanyang pinakamalakas na kamao. Sa tindi ng puwersa, tumagos ito sa katawan ni Hyrule at lumikha ng isang alon ng enerhiya sa paligid. Dahil sa impact, napasukan ng dugo si Hyrule at halos mawala ng malay, habang tinititigan siya ni Yang Chun ng may naglalagablab na galit. Sa sumunod na eksena, dumating si Baya sa lugar ng labanan at nakita niyang naglalagablab ang lahat sa paligid, ang mga puno at lahat ng bagay ay nasusunog, nakita niya si Yang Chun na binubugbog ang walang malay na si Hyrule. Namamaga at duguan ang kamay ng ating bida, habang patuloy niyang sinusuntok ang wala ng buhay na katawan ng lalaki. Tinawag siya ni Baya at nakiusap na tumigil na siya. Nabahala niyang sinabi na sapat na ang nagawa niya. Ngunit sa sandaling ito inaamoy niya ang nakasusulasok na baho na karaniwan niyang nararamdaman sa ibang tao. Hindi pa kailanman nakasinghot si Bea ng ganitong kabahong amoy, ibang antas ito, sigurado siyang patay na ang kalaban, kaya't nagtaka siya kung bakit ganoon kasama ang amoy. Nang itinaas ng ating bida ang ulo at tumingin sa kanya, doon niya napagtanto na mula ito sa kanya mismo, hindi niya ito inasahan, hindi niya akalaing si Yang Chun man ay maglalabas din ng ganoong amoy. Tulad ng sa iba, masyadong mabigat ito para sa kanya, hirap na hirap siyang huminga. Muling nakiusap si Bea na tumigil na si Yang Chun, ngunit hindi siya pinakinggan ng ating bida, hindi na siya ang sarili niya. Nilabanan ni Bea ang amoy at nagmamadaling niyakap ang ating bida, paulit-ulit niyang sinabi na sapat na, patay na ang kaaway, at hindi niya kakayaning mawala siya. Tumingin si Yang Chun sa kalaban at kinumpirmang patay na nga ito. Agad siyang binitiwan ng mahiwagang enerhiyang sumakop sa kanyang katawan. Bumalik sa normal ang kanyang mga mata at bumagsak siya sa lupa, patungo kay Bea. Nagbago ang eksena at napunta sa taguan ni Hyrule, nakita roon ang kanyang mga tauhan na naghihintay. May isang nagtanong kung wala pa bang balita mula sa kanilang pinunong panrehiyon,
may isa pang nagmungkahi na tingnan na siya dahil masyado na itong natatagalan. Sumagot si Baikong at sinabing nauunawaan niya, ngunit kailangan pa ring sumunod sa plano. Sinabi niyang maghihintay pa sila ng kaunti, ayon sa utos ng kanilang pinuno. Ipinahayag niya na pagsapit ng madaling araw ay sasama sila kay Hyeol upang sama-samang atakihin ang Mount Hwasek. Ngunit nang sabihin niya ito, may napansin siyang kakaiba. Isang matandang lalaki ang naglalakad papalapit. Itinutok niya ang espada rito at tinanong kung paano ito nakapasok. Dumating ang Sword Supreme at mahigpit ang kanyang ekspresyon nang tanungin niya ang mga tauhan kung sila ba ang may kagagawa ng pag-atake sa mga batang disipulo ng Mount Hua. Naiinis na sumagot si Baikong, na ayaw niya sa sinasabi ng matanda. Binalaan niya itong sagutin ang tanong kung ayaw nitong mapugutan ng ulo, hiningi niya na sabihin kung sino siya at saan nanggaling. Ngunit sa mismong sandaling yun, nahati ang katawan ni Baikong, hindi niya alam kung paano at kailan yun nangyari. Sinabi ni Hyeon na matapang ito para sa isang pangalawang antas na mandirigma. Nabigla ang mga tauhan niya sa nangyari, hindi nila alam kung paano napatay si Baikong at anong ginamit ng matanda. Kinuha ni Hyeon ang espada ni Baikong gamit lamang ang dulo ng kanyang daliri, hinawakan pa mismo ang talim nito. Sinabi ng Sword Supreme na pinakamaganda ang isang espada kapag nasa loob ito ng kanyang kaluban, dagdag pa niya. Ang masasamang damdamin ay dapat manatili bilang damdamin lamang at huwag dalhin sa gawa, at bakas sa mga mata ng lalaki ang matinding takot ng kanilang nararamdaman. Ilang oras bago ang nangyari, ipinaalam ng pinuno ng sekta kay Hyeon na natuntunan nila ang mga salarin sa pagkawala ng mga disipulo ng Mount Hua. Ang pinuno nila ay si Hyeol, isang ambisyosong kasapi ng Dark Knight Palace. Sinabi ng pinuno na hindi siya maaaring umalis sa ngayon, kaya't nakiusap siya sa Sword Supreme na sila ang lipulin alang-alang sa kanyang mga disipulo. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, hinarap ng Sword Supreme ang mga kalaban at sinabing sino mang nakararamdam ng pagkakasala ay dapat nang ibaba ang kanilang mga armas habang may pagkakataon pa. Subalit sumagot ang mga mangmang na dapat nilang patayin si Hyeon, at hindi sila maaaring umatras, sabay-sabay silang sumugod. Ginamit ng Sword Supreme ang kanyang espada upang atakihin ang mga kalaban na paparating sa kanya. Itinira niya ito gamit lamang ang kanyang daliri, at tumagos ang espada sa kanilang mga katawan bago tuluyang tumama sa pader. Sinabi ni Hyeon na inaasahan na niya yun mula sa mga maruruming unorthodox. At sa mismong sandaling yun, napilas ang mga kalaban nang wala man lang kalaban-laban. Sumugod pa ang ilan mula sa Dark Knight Palace mula sa kanilang likuran. Ngunit sinabi ni Hyeon na iyon ay kahangalan. Matapos ang matinding labanan, nagising si Yang Chun sa isang silid, may nakatusok na maraming karayom sa kanyang katawan, napasinghap siya at napabilis ang paghinga. May nagsabi sa kanyang kumalma, ngunit hindi siya nakinig, patuloy pa rin ang bigat ng kanyang paghinga. Kaya ginamit niya ang isang kakayahan upang tamaan ang kanyang vital point at mapakalma siya. Lumantad na ang taong yun ay ang banal na manggagamot. Sinabi ng matanda na ito ang unang pagkakataong nagising siya matapos ang 2 araw, pinayuhan niyang huwag gagalaw ng basta-basta dahil ang maling galaw ng karayom ay maaaring magdulot ng chi deviation. Nagulat si Yang Chun nang malamang 2 araw siyang walang malay, binanggit niya sa manggagamot na nakakakita siya ng usok na lumalabas sa kanyang bibig, at tinanong kung naabot na ba niya ang antas ng ascension. Tinawag siyang mangmang ng banal na manggagamot at ipinaliwanag na nakasinghot at nakasipsip lamang siya ng insenso. Nainis niyang sinabi na tiyak na magaling na siya dahil nagagawa pa niyang magbiro. Sa sandaling yun, inalis niya ang lahat ng karayom sa katawan ng ating bida, ipinaalala niya kay Yang Chun na minsan niya na itong tinawag na buhay na bangkay, at pinaalalahanan siyang maaari pa rin siyang mamatay dahil sa magulong pagkakahalo ng kanyang mga enerhiya. Ibinunyag niya kay Yan Chun na kalmado na ang kanyang mga enerhiya. Kahit gumamit siya ng napakaraming panloob na lakas, nagulat ang matanda sa nangyari sa kanya. Bigla niyang tinanong si Elder Tai tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid at kay Baya. Sinabi ng matanda na huwag siyang mag-alala, nakita niya sila mula sa malayo, at tiniyak niyang ligtas ang mga ito, nakahinga ng maluwag si Yan Chun nang marinig ito. Kinagabihan, nakita natin sina Sola, Baya, at Yan Zhao na natutulog na magkakatabi, nakasandal sa isa't isa. Natutulog rin si Muyan sa silid, lahat sila ay nasa loob ng silid kasama si Yang Chun. Habang natutulog, tinanong ni Shola kung makatutulong ba ang matatamis para gumaling siya. Samantala, iniisip ng ating bida ang mga nangyari,
Napagtanto niyang iyon ang unang buhay na kanyang kinitil sa bago niyang buhay. Naalala rin niyang may salitang, Dev-ar, na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nagtaka siya kung ano yun, at alam niyang marami pa siyang dapat tuklasin sa buhay na ito. Tulad ng sinabi ng banal na manggagamot, kaya nagsimula siyang magnilay. Nais niyang makita kung gaano nakakalma ang kanyang panloob na enerhiya. Napansin niyang barado pa rin ang kanyang daloy ng dugo. Ngunit naniwala siyang gagaling din ito habang siya'y lumalaki pa. Nang makita ni Yan Chun ang kanyang enerhiya, agad siyang napadilat. Hindi siya makapaniwala sa nakita, nakilala niya ang enerhiyang yun, hindi niya alam kung paano ito napunta sa kanyang katawan, hindi makapaniwala si Yan Chun na may demonyong enerhiya siya, hindi niya ito matanggap. Nagbago ang eksena at napunta tayo sa ibang lugar. Isang lalaking may hawak na tasa ng tsaa ang nagtanong kung sino ang supervisor ng sangay sa Zhongzi na Nalipol, may nagsabi sa kanya na si Hyrule yun. Nakaupo ang lalaki sa isang trono na may estatwa ng dragon sa likuran. Alam ng pinuno na hindi pa naabot ni Hyrule ang antas ng evolutionary realm, ngunit isa siyang batikang mandirigmang nasa tugatog ng Supreme Peak, alam niyang hindi ganoon kadaling matalo si Hyrule. Kaya't nagtanong siya kung sino ang pumatay dito. May nagsabi sa kanya na itinatago ng Mount Hua ang taong yun, may mga bulong-bulungan daw na isa itong baguhan. Iniutos ng lalaki sa kanyang tauhan na imbestigahan agad ito, pinapunta rin niya si Rakasha sa banal na manggagamot, tumalima ang tauhan sa kanyang utos. Nang imulat ng pinuno ang kanyang mga mata, makikitang pareho sila ng kulay ng mata ni Yang Chun noong siya ay nawalan sa kanyang sarili. Hindi siya natuwa na may gulo sa kanyang mga plano, malapit na sana siyang matapos, malapit na siyang lumikha ng sarili niyang langit. Habang iniisip niya ito, ipinakita ang ilang simbolo, at isang hubad na babae nakaupo sa dilim, na pareho rin ang kulay ng mga mata kay Yan Chun at sa pinuno, mukhang malungkot ang babae. Sa susunod na eksena, nakita si Sola na lumapit sa kanyang lolo habang ito ay nagwawalis. Kaya tinanong siya ni Haigon kung nasaan si Yang Chun. Binanggit ni Sola na kasama ito ni Bea, at mas mabuti na ang kanyang lagay. Natuwa si Haigon, na mabilis bumaling ang mga kabataan, pagkatapos ay sinabi ni Sola na may nais siyang hilingin, tinanong siya ng kanyang lolo kung ano yun. Habang pinulot niya ang cookies, binuhat ni Sola ang isang espada at sinabi sa Sword Supreme na nais niyang matutong lumaban sa sining ng pakikidigma. Bumalik tayo sa nakaraang buhay ni Yang Chun, at isang paa ng babae ang nasa tubig, sa gabi habang umiinom sa tabi ng bukal. Pinagmamasdan niya ang magagandang bahay at bundok na nakapaligid, sa loob naman ng silid, nakaupo si Yan Chun sa tabi ng mesa. Sinabi ng Heavenly Demon na masarap ang alak ngayong gabi, marahil dahil sa liwanag ng buwan. Tinawag niya si Yan Chun bilang unit commander, at sinabing magiging maganda kung sasamahan siya nito. Ngunit tahimik lang siyang pinagmasdan ng ating bida. Pagkatapos lumingon si Yang Chun nang marinig yun, ngunit hindi siya nagsalita, tinitigan lang niya ito, bago tumingin sa alak na nasa mesa. Matalim ang tingin ng Heavenly Demon, saka niya ipinadyak ang paa sa tubig, at binasa ang mukha ni Yan Chun. Sinabi niya na kakaiba ang mga mata nito, pinunasan ni Yang Chun ang kanyang mukha gamit ang kamay at humingi ng paumanhin dahil sa abalang naidulot niya. Ngunit sinabi ng Heavenly Demon na huwag siyang humingi ng paumanhin, hindi naman siya talaga nababahala. Kinuha niya ang bote ng alak sa tabi, at ibinuhos ito sa kanyang tasa, may ngiti sa labi. Sinabi niya kay Yang Chun na minsan ay nagbabalik tanaw ito sa isang tao, habang pinagmamasdan siya. Mariing itinanggi ni Yang Chun yun, ngunit sinabi ng Heavenly Demon na alam niyang iniisip pa rin ito ang babaeng pinakamamahal niya, at walang silbi ang kanyang mga kasinungalingan sa kanya. Hindi natinag ang ating bida sa mga salita niya, at muli siyang humingi ng paumanhin. Ngumiti ang Heavenly Demon at sinabi sa kanya na may isang tao ang masasaktan kapag nalaman yon, ang Demonic Blade Empress, na nagbuwis ng buhay para sa kanya. Nainis namang sinabi ni Yang Chun na susubukan niyang iwaksi ang ganong mga kaisipan. Nakatingin siya kay Yang Chun at sinabi na gagawin niya ang lahat para patayin ang babaeng naguluhan ang kanyang puso, at gusto niyang makita kung mananatiling buo ang isipan ni Yan Chun pagkatapos. Hindi nagsalita ang ating bida, yumuko lang siya, uminom ng alak ang Heavenly Demon at muli niyang pinalaro ang kanyang mga paa sa tubig. Nagbago ang eksena at bumalik sa kasalukuyan, makikita si Yang Chun na umaakyat sa hagdan ng Mount Hua Sect, habol hininga. Tinawag ng ating bida ang mga disipulo ng Mount Hua na mga baliw,
Hindi niya maintindihan kung bakit mahilig sila sa kanilang mahahabang hagdan. Pagkatapos ng kanyang paghihirap makarating sa tuktok, dumiretso siya sa opisina ng pinuno ng sekta. Tinanong ng matanda si Yang Chun kung pinayagan na ba siya ng banal na manggagamot na makagalaw. Tumugon ng ating bida na ayos lang siya, at hindi naman siya malubhang nasugatan. Humingi ng paumanhin ang pinuno ng sekta dahil nadamay siya sa mapanganib na insidente, ngunit tiniyak ni Yang Chun na ayos lang siya. Bigla niyang natanong sa pinuno kung hindi pa ba oras ng seremonya ng Mount Hua. Alam daw niya kung gaano ito kahalaga para sa kanilang sekta. Napabuntong hininga ang pinuno, na ipinaalam na dapat ay nagsimula na yun, ngunit ipinagpaliban nila. Tinanong siya ng ating bida kung bakit, at tugon ng matanda ay malapit na rin maresolba ang issue. Nagulat si Yang Chun, hindi siya makapaniwala na ipinagpaliban ang isa sa pinakamahalagang kapistahan ng Mount Hua. Naisip niya kung may kinalaman ba ito sa pagkawala ng 6 na disipulo. Tumayo ang pinuno at sinabing hindi niya alam ang tamang paraan para humingi ng tawad sa kanya. Pinayuhan niya ang ating bida na magpahinga ng maayos, at sinabi niyang bibisita siya sa lalong madaling panahon. Tumanggi si Yang Chun at sinabing siya na lang ang pupunta kung magkakaroon siya ng oras, dahil abala ang pinuno. Sa totoo lang sa isip niya, umaasa ang ating bida na makakauwi na siya, dahil naihatid na niya ang Plum Blossom Stone. Naalala ng pinuno ng sekta na may gustong makipagkita kay Yang Chun at sinabi niyang lumabas muna siya. Napaisip naman si Yang Chun kung sino yun, baka si Baya, Sola, o si Fang. Hindi niya gusto na buong hapon ay lalaki ang kasama niya. Lumabas si Yang Chun at nasilayan ang magagandang puno ng Plum Blossom at ang maliwanag na araw. Itinaas niya ang kamay at iniunat ito sa hangin, nagustuhan niya ang simoy ng hangin sa tuktok ng bundok. Napansin niyang wala namang naghihintay sa kanya sa labas, ngunit bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya mula sa isang pintuan. Agad siyang lumingon, ngunit nagtago ang tao sa likod ng pinto. May nagtulak palabas sa kanya, at lumabas na yun pala ay ang kanyang kapatid. Hindi naintindihan ni Yang Chun kung ano ang nangyayari. Tinanong niya ang kapatid kung ano ang ginagawa nito roon. Humarap si Yan Zhao kay Bea na may inis, na kung kailangan ba talaga niya itong gawin. Tugon ni Bea, kailangan niya. Napansin ni Yang Chun ang kanyang kapatid na kung bakit ito bumubulong, nagulat namang sumagot si Yan Zhao na wala iyon. Lumapit siya sa kanyang kuya at mahina itong tinanong kung ayos lang ba siya. Hindi siya marinig ni Yang Chun, kaya't pinapakiulit niya. Sinabihan siya ni Yan Zhao kung magaling na ba ang kanyang katawan. Habang masaya silang pinapanood ni Bea mula sa malayo, nagtaka naman si Yang Chun sa kanyang kapatid kung bakit siya pabulong magsalita. Tumugon ng ating bida, syempre, gumaling na siya, kaya nandito siya ngayon at naglalakad. Muling may sinabi si Yan Zhao, ngunit hindi siya marinig ng ating bida. Inilapit niya ang kanyang tainga at muling tinanong kung bakit ito bumubulong. Pinilit niya itong lakasan ang boses. Sa wakas, sumigaw si Yan Zhao ng malakas, nagpasalamat siya sa kanyang kuya. Napailing naman si Yang Chun sa kanyang malakas na boses. Pagkasabi nito, agad siyang tumakbo palayo at sinabi niya na kalukuhan na ang kanyang ginagawa. Galit naman siyang tinawag ni Yang Chun, na kung baliw ba siya at bakit siya sumigaw sa kanyang tenga, ngunit sinabihan lang siya ng kanyang kapatid na tumahimik. Bigla namang lumabas si Bea mula sa kanyang pinagtataguan at ipinaliwanag na nahihiya lang ang kanyang kapatid na magpasalamat. Sabi ni Yang Chun, kung totoo ngang nagpapasalamat ito, dapat sinamahan na lang siya pauwi. Napansin niya na may benda ang braso ni Bea, na kung ano ang nangyari, ipinaliwanag ni Bea na inutusan siyang magsuot nito kapag nasa labas. Nagulat ang ating bida, hindi niya alam na nasaktan pala ito, ngunit tiniyak ni Bea na ayos lang siya. At kailangan lang niyang isuot yun hanggang bukas. Napansin ng ating bida kung bakit tila nakikipag-usap ito sa kanya na parang magkapantay lang sila. Agad namang umayon si Bea at sinabing tama ang kanyang sinasabi. Alam ni Yang Chun kung ano ang tinutukoy niya. Naalala niya ang pagkawala niya sa sarili at kung paanong pinigilan siya ni Bea na tuluyang maglaho. Nilinaw niya ang lalamunan at sinabing ayos lang siya, at nagpasalamat siya sa ginawa nito. Nagulat si Bea sa narinig. Tinanong siya ng ating bida kung bakit siya nagugulat, gusto lang naman niyang magpasalamat at makipag-usap ng karaniwan. Naiinis niyang sinabi niyang maaari silang bumalik sa dati nilang ugnayan, kung hindi niya ito gusto. Hinawakan ni Bea ang kanyang braso, na pinahahalagahan niya yun. Namula ang ating bida nang makita ito, inamin niya kay Bea na hindi niya lubos na maalala ang nangyari, ang tanging tiyak lang niya ay nasa tabi niya ito.
Namula rin si Bea sa kanyang narinig, nagpasalamat si Yang Chun sa kanya sa pag-iingat sa kanyang kapatid. Tumalikod si Bea at nagsimulang tumakbo, ayaw niyang makita ng ating bida na siya ay namumula. Tinanong siya ni Yang Chun kung saan siya pupunta, hindi niya maintindihan kung bakit lahat ay bigla na lang tumatakbo palayo. Sa susunod na eksena, nakita si Yang Chun na nakahiga sa lupa, habol hininga matapos umakyat sa hagdan patungo sa bahay ng Sword Queen. Tinawag niya si Chiyo at sinabing baka dapat silang manakit ng isang tao. Ngunit nang masabi niya ito, napagtanto niyang hindi na siya sinasagot ng matanda mula pa noong huling laban niya. Naalala niya ang babala ni Chiyo, na masyadong mapanganib kung muli siyang magpadala sa kanyang galit. Nag-isip si Yang Chun kung saan napunta si Chiyo, habang siya ay hinihingal. Bigla namang lumapit si Hyuk sa kanya at tinanong niya ito kung bakit siya nandito, na kung pinagtatawanan ba siya nito. Tumayo si Yang Chun at napagtanto niyang naroon si Hyuk upang tingnan ang Sword Queen bilang kapalit ng banal na manggagamot. Ramdam ng ating bida na may mali sa kanya, hindi niya maintindihan kung paano nakakapagsalita si Hyuk sa kanyang nakaraang buhay kung siya ay pipi. Naalala niya ang isang pagkakataon nang salakayin nila ni Bea ang isang sekta kasama si Hyuk. Ang lalaki noon ay nagsabi na ang mga naghimagsik laban sa kalooban ng kanilang Panginoon, at ang mga nang-ahas na humugat ng espada laban dito, ay wala ng silbi kundi maging isang bakas ng dugo. Sinabi rin nito na ang buong mundo ay nasa paanan na ng kanyang Panginoon, at araw-araw ay mas lalong tumitibay ang kanilang pagkakaisa. Sa pag-alala nito, nakumbinsi si Yang Chun na pinipili lamang ni Hyuk na huwag magsalita, hindi niya alam kung ano ang pinaplano niya, ngunit tiyak siya na hindi siya maaaring maging kampante. Nang pumasok siya sa loob ng bahay, tinanong ng Sword Queen si Hyuk kung sino ang bumisita. Pinagdikit ni Yang Chan ang kanyang mga kamay at nagsabi na dumalaw siya, inanyayahan siya ng Sword Queen na pumasok. Dumaan si Yang Chun kay Hyuk at sinadyang tamaan ang kanyang balikat habang humingi ng paumanhin. Binanggit ng Sword Queen kay Yang Chun na nag-alala siya nang marinig niyang nasangkot siya sa insidente, ngunit gaman ang kanyang loob nang makita siyang ligtas. Humingi ng paumanhin ng Sword Queen kay Yang Chun dahil siya ay nakahiga habang binabati ito. Ngunit sinabi ng ating bida na wala iyong problema. Sa sandaling yon, naramdaman ni Yang Chun ang kakaiba. Itinaas ng Sword Queen ang kanyang sarili at sinabi niyang narinig niya kung paano nito iniligtas si Yan Zhao. Siya ay tunay na kamangha-mangha ang ginawa niya. At ngumiti siya, sabay sabing napakapalad ni Yan Zhao na magkaroon ng ganoong kapatid. Hindi makapaniwala si Yang Chun na hindi niya ito naramdaman kaagad. Ang enerhiya na yun ay pamilyar sa kanya, naramdaman niya ang demonyong enerhiya mula sa Sword Queen, napagtanto niya na ito ay dalisay na demonyong enerhiya, nakahawig ng taglay ng makalangit na demonyo. Naisip ni Yang Chun na baka ito ang sanhi ng karamdaman na unti-unting pumapatay sa Sword Queen, hindi niya maintindihan kung bakit siya may demonyong enerhiya, baka raw nakatagpo na siya ng makalangit na demonyo. Alam ng ating bida na ang demonyong enerhiya ay hindi basta-bastang natatabunan lamang sa pamamagitan ng pagtitiis, hindi siya makapaniwala na nakayanan ng Sword Queen na tiisin ang isang bagay na nagwawala sa loob ng katawan. Umubo ang Sword Queen at sinabi sa ating bida na sana'y nakilala niya ito ng mas maaga, sapagkat nais daw niyang makapagsalo ng masarap na pagkain kasama siya. Pinakiusapan siya ni Yang Chun na huwag na iyong alalahanin. Hinawakan ng Sword Queen ang kanyang kamay, na siya pa rin ay anak ng kanyang kaibigan, at nais niyang gumaling upang mas maging magaan ang loob nito. Naramdaman ni Yang Chun ang awa sa kanya, ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niyang may demonyong enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. Agad niyang inalis ang kamay ng Sword Queen, ikinagulat ito ng babae. Napagtanto ng ating bida na yun ay ang Demonwell Engravings Art, hindi niya inasahan na maaari rin itong sipsipin ang demonyong enerhiya ng iba. Habang nakatingin siya sa kanyang kamay, may narinig siyang nagsabi kay Hyuk na isara ang pinto, dahil pumapasok ang hangin. Nang lumingon siya, nakita niya ang banal na manggagamot, tinanong siya ng matanda kung ano ang ginagawa niya roon. Nagbago ang eksena at nakita si Yan Zhao na nagsasanay. Maingat niyang iginagalaw ang kanyang espada at pinagtutuunan ang bawat paghampas. Habang humahampas siya, naalala niya si Hyul na tinanong siya kung saan nagmula ang isang magandang dalaga tulad niya. Naalala niya rin ang nakakatakot ng ngiti nito nang sabihan siyang bitawan ang kanyang walang kwentang patpat. Sinabi ni Yan Zhao sa sarili na walang silbi ang kanyang espada, galit niyang tinanong ang kanyang sarili kung ano ang kaya niyang gawin gamit ito.
Naalala niyang gusto niyang bumalik sa kanilang sekta upang ipaalam ang tungkol kay Hyrule. Naalala rin niya ang sinabi ni Bea na wala siyang silbi sa ngayon, at sinabihan pa siya ni Bea na tumakbo na ito. Hindi makapaniwala si Yan Zhao na tumakas siya, iniwan ng dangal, tungkulin, at maging ang pagkamaawain ng isang martial artist. Habang hinihingal, sinabi niya sa sarili na napakaawa niya, binitiwan niya ang espada, bumagsak sa kanyang tuhod, at sinabing hindi siya ang uri ng martial artist na binabanggit ng kanyang guro. May lumapit sa kanya at tinanong kung nagsasanay siya, at kung hindi ba siya nagmamalabis. Nang itaas ni Yan Zhao ang kanyang ulo, nakita niya si Fang, inalok siya ng isang bote ng tubig at sinabihang inumin yun, na kanya na ang lahat kung nais niya. Naalala ni Yan Zhao na si Fang ang pinakabatang Blossom Swords Inspector. Naisip niyang hindi ito tatakbo palayo tulad ng ginawa niya kung siya ang nasa parehong sitwasyon, hindi alam ni Fang kung bakit siya tinititigan ng dalaga. Naalala ni Yan Zhao noong ginagamot ng banal na manggagamot ang kanyang kuya, binanggit na malala ang kalalabasan kung hindi ito nakialam, pinayuhan siyang pasalamatan si Yang Chun kapag nagising ito. Kaya tinanong siya ng banal na manggagamot kung hindi ba niya nakikitang kamangha-mangha ang nangyari, nagtaka naman si Yan Zhao kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Elder Tai na tinalo ng kanyang kuya ang isang demonyong tao na hindi kayang harapin ni Bea, na kung alam ba niya kung paano ito nagawa ni Yang Chub, at kung anong teknik ang ginamit niya, alam ng banal na manggagamot na may komplikadong enerhiya ang ating bida, ngunit hindi niya inasahan na magagamit ito ng ganoong paraan. Hindi makapaniwala si Yan Zhao na ang kanyang kapatid, na inisip niyang mahina at makasarili, ay nagawa ang ganoong bagay. Sa pag-alala nito, napagtanto ni Yan Zhao na lahat ay naglalakad na sa landas ng isang martial artist, samantalang siya ay kumakapit pa rin sa kanyang guro na parang isang spoiled na bata. Tinanong niya ang kanyang sarili kung anong uri ng plum blossom ang kanyang malilikha kung ang alam lang niya ay tumakbo. Inunat niya ang kanyang kamay, habang napatingin sa kanya si Fang sa kanyang gagawin, sabay pinulot ang espada. Kaya tinanong siya ni Fong kung ipagpapatuloy pa niya ang pagsasanay, na iiwan niya ang bote roon, at hiniling na ibigay ito sa kanya kalaunan. Sinabi ni Yan Zhao na kalimutan na yon, saka siya dumaan sa tabi ni Fang at sinabihang huwag siyang istorbohin. Hindi ito inasahan ni Fang, nang lumingon siya, nakita niyang tumatakbo na si Yan Zhao. Habang tumatakbo, humingi ng paumanhin si Yan Zhao kay Fang dahil sa pagbaliwala sa kanya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, na huwag siyang magmadali. Ibinanggit sa kanya ng Sword Queen na alinmang landas ng martial arts ang kanyang tahakin ay tama, kahit ito'y puno ng lungkot, sakit, inggit, o selos. Kapag ipinakita mo sa iyong guro ang isang usbong ng bulaklak na namumukadkad sa dulo ng espada na iyong pinili, sabay silang ngingiti sa araw na iyon. Kinagabihan, nakita si Yan Zhao na papalapit sa pintuan ng kanyang guro. Naniniwala siyang hindi pa kumakain ng Sword Queen kahit hating gabi na. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto, narinig niya ang banal na manggagamot na nagsabi kay Yan Shon na huwag siyang patawanin. Ngunit sinabi ng ating bida na seryoso siya, mabilis na nakilala ni Yan Zhao ang boses ng kanyang kapatid. Naalala niya kung paanong sinigawan niya ito, at naisip kung bakit siya gumawa ng ganoong katangahang bagay. Hindi niya alam ang gagawin, habang naririnig pa rin niya ang sinabi ng banal na manggagamot kay Yang Chun kung ano ang alam nito tungkol sa medisina. Ginigiit ng ating bida na hindi ito tungkol sa medisina, nainis naman ang matanda kung paano nila nilalabanan ang sakit kung hindi sila gagamit ng gamot. Patuloy pa rin siyang nakikinig habang sinasabihan ng banal na manggagamot si Yang Chun kung naiintindihan niya ang kanyang sinasabi, sumagot ang ating bida na naiintindihan niya. Paliwanag niya na kaya niyang gamutin ang Sword Queen gamit ang kanyang teknik. Nagulat si Yan Zhao sa narinig, at agad siyang pumasok. Kaya tinanong niya ang kanyang kapatid kung totoo ang sinasabi nito. Nagulat si Yang Chun nang makita siya, ganun din ang kanyang guro at ang nabanal manggagamot. Balisa siyang nagtanong na kung kaya ba niyang gamutin ang kanyang guro. Pero sinabi ng ating bida na hindi pa yun tiyak, hiniling ni Yan Zhao sa kanyang kuya na sabihin ang gagawin nito, sapagkat maski ang banal na manggagamot ay sumuko na. Nabigla naman ang matanda, nang binanggit ni Yang Chun sa kanyang kapatid na susubukan niyang gamutin ang karamdaman ng Sword Queen, kung papayagan siya ng banal na manggagamot. Umupo ang Sword Queen sa gilid ng kama at sinabing nais niyang malaman ang gagawin ng ating bida,
ipinaliwanag ni Yang Chun na gagamitin niya ang sekreto nilang teknik pampamilya. Sinabi niyang ang teknik ay gumagamit ng heat energy upang itaboy ang maruming enerhiya, ibinunyag niya sa banal na manggagamot na nararamdaman niya ang maruming enerhiyang unti-unting kumakain sa buhay ng Sword Queen. Nagulat naman ang matanda sa kanyang narinig, ipinaliwanag ni Yang Chun na naramdaman niya ang enerhiya nang magdikit ang kanilang mga kamay, at naramdaman niyang tinutulak ito ng kanyang Gu Flame Wheel Art. Umubo ang Sword Queen, na hindi niya maalala na ang sikreto nilang teknik ng pamilya Gu ay may ganoong epekto. Sa isip ni Yang Chun na tama ang Sword Queen, wala itong kinalaman sa Gu Flame Wheel Art, kundi sa Demonwell Engravings Art, ngunit hindi ito masabi ng ating bida. Palihim siyang ngumiti, na kailangan niyang sabihin ito'y bahagi ng Gu Flame Wheel Art upang makuha ang tiwala nito. Alam ni Yang Chun na kailangan niya itong gawin, dahil hindi na kayang tiisin ng Sword Queen ang demonyong enerhiya. Mamamatay siya, at kahit makaligtas man, tatalikuran niya ang mundo at mawawala ng walang bakas. Ito ang ginawa niya sa nakaraang buhay ng ating bida, hindi sigurado si Yang Chun kung dapat ba niyang baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya. Habang nag-iisip, hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang damit, tinanong siya nito kung kaya ba niyang iligtas ang kanyang guro. Sa luha, nakiusap si Yan Zhao na iligtas ang kanyang guro, hindi naloko si Yang Chun sa mga luha, alam niyang ginagawa lang ito ng kapatid kapag may kailangan. Ngunit ang luha nito ang nagtulak sa kanya na magpas siya. Humarap siya sa banal na manggagamot at humiling ng pahintulot upang siya ang gumamot. Sinabi ni Elder Tai na baka nga magawa ng Gu Family Secret Art Technique na palayasin ang enerhiya. Ngunit pinaalala niya kay Yang Chun na hindi nilikha ang teknik na yun upang magligtas ng buhay. Kaya tinanong niya ang ating bida kung pananagutan ba nito kung sakaling mamatay ang Sword Queen. Depensa ni Yang Chun sa banal na manggagamot kung manunood na lamang ba sila habang namamatay ang Sword Queen, sinabi niyang kailangan nilang subukan ang lahat. Tumayo ang banal na manggagamot at sumigaw ng buong lakas, sinabi niyang huwag magsalita ng padalus-dalus si Yang Chun. Ipinaalala niya na ang nais nitong gawin ay isang sugal, kung saan buhay ng pasyente ang nakataya, ngunit sinabi ng Sword Queen na dapat payagan si Yang Chun na subukan. Napalingon ang banal na manggagamot sa kanya nang marinig yon, binanggit niya na hindi niya kayang panoorin ang sarili niyang unti-unting nauupos, ipinaalala niya sa matanda na ginawa na nito ang lahat ng makakaya. Sinabi niya na nakaramdam siya ng kakaiba nang hawakan siya ni Yang Chun. Umubo siya at sinabi na sapat na yun para subukan niya. Sa pagtahak sa landas na ito, lumingon siya kay Yang Chun at sinabi rito na hindi niya kasalanan kung sakaling magkamali. Ipinaliwanag niya na wala na siyang gaanong oras at nais niyang subukang maniwala sa kanya. Nang makita niya ang Sword Queen na handa siyang subukan ng paraan ng ating bida, nagpa siya ang banal na manggagamot na suportahan siya. Sinabi niya kay Yang Chun na agad siyang makikialam kung may mangyaring masama. Umupo ang reyna ng espada sa posisyong lotus at si Yang Chun naman ay umupo sa kanyang likuran. Naalala ng ating bida na libu-libong buhay ang kanyang kinitil sa kanyang nakaraang buhay, nakakatawa para sa kanya na ngayong ginagamit niya ang parehong mga kamay para magligtas ng isang buhay. Napagtanto niya na ang bagong bigat na kanyang nararamdaman ay ang tinutukoy ng banal na manggagamot bilang responsibilidad. Alam ni Yang Chun na kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya, dahil kung hindi siya kikilos, hindi niya mapoprotektahan ng sinuman, nakatuon ang pansin ni Yan Zhao at ng banal na manggagamot sa ating bida. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa likod ng reyna ng espada. Sa oras na yun ay naramdaman niya ang napakalakas na enerhiya ng demonyo. Automatikong nag-aktibo ang kanyang Gu Flame Wheel Art. Nahila ang kamalayan ni Yang Chun sa ibang mundo, nakita niya ang mga ugat na puno ng demonyong enerhiya. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita, hindi siya makapaniwala na ang reyna ng espada ay may ganoong kalaking imbakan ng demonyong enerhiya, at higit pa, na nakaligtas pa siya hanggang ngayon. Habang nakatitig siya rito, lumitaw ang kamalayan ng reyna ng espada sa loob ng mundo. May isang mahiwagang nilalang na lumutang sa ibabaw niya, hinawakan nito ang kanyang ulo at braso, na para bang pinipigilan siya. Maingat na lumapit si Yang Chun sa kanya. Napagtanto niyang napakabigat ng sitwasyon, alam niyang mawawala ang lahat kung siya'y mawawalan ng pokus. Sa isang iglap, tinanong niya ang kanyang sarili kung kakayanin ba niyang seluhin ang ganoong dami ng demonyong enerhiya. Tinitigan niya ang mga nilalang na nilikha ng enerhiya at sinabi sa sarili na ang pagtitiis dito ay kanyang karma.
Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa lupa at sinimulang sipsipin ang enerhiya. Tinawag niya ang mga nilalang na mga mapang-epang parasito. Habang hinihigop niya ang demonyong enerhiya papasok sa kanyang katawan, inaktibo niya ang Go Flame Wheel Art at ginamit ito upang sunugin ang enerhiya. Napakarami ng enerhiya ngunit hindi umatras si Yang Chun. Ginamit niya ang kanyang apoy upang sunugin ang mga ugat na pinuno ng demonyong enerhiya, at pati na rin ang mga halimaw na likha nito. Nagsisigawan ang mga halimaw habang unti-unti silang lumalabas mula sa katawan ng reyna ng espada. Habang hawak niya ang kanyang espada ng mahigpit, bigla namang iminulat ng reyna ng espada ang kanyang mga mata. Kasabay nito hinugot niya ang kanyang espada. Sa oras na yon, bumalik si Yang Chun sa tunay na mundo. Ang kanyang katawan ay balot pa rin ng enerhiya ngunit agad itong bumalik sa normal. Narinig ni Yang Chun ang pagtawag ng kanyang kapatid habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa lupa. Bago tuluyang pumikit, nakakita siya ng malabong imahe ng isang babaeng nakaupo sa kanyang harapan. Pagkapikit ni Yang Chun, may mahiwagang nilalang na nagsalita sa kanya. Sinabing iba raw ito ngayon, at masarap. Sa susunod na tagpo, may isang tao na nagsasanay sa gilid ng bangin. May isang tinig na nagsasabing itaas pa niya ang kanyang espada. Ang nagsasanay ay si Sola. Siya ay tinuturuan ng mas nakatatandang bersyon ng kanyang sarili. Pinuri ng nakatatandang Sola ang kanyang pag-unlad. Sinabi niya na ang lahat ng iyon ay dahil sa kanyang tulong. Naalala niya ang kanyang lolo na nagalit nang magsalita siya tungkol sa sining pandigma. Dahil dito ay nalungkot siya at umiyak. May isang tinig na nagsabing kalmehin niya ang sarili. Nagulat si Sola nang marinig ito. Mabilis siyang lumingon-lingon na kung may tao sa tabi niya. Inilahad ng nakatatandang Sola ang kanyang kamay at sinabing tuturuan niya itong gumamit ng espada. Ngumiti si Sola ngunit inamin niyang natatakot siyang matuto mula sa kanya, dahil minsang sinakop ng kanyang nakatatandang sarili ang kanyang katawan, ngunit ngayon, mas gusto na raw niya ito kaysa sa kanyang lolo. Nang masabi niya ito, may tumawag sa kanya, si Haigon, ang kataas-taasang espada. Ipinaalala nito sa kanya na pinagbabawalan siyang humawak ng espada. Kinabahan si Sola nang makita ang kanyang lolo. Mabilis niyang itinago ang kahoy na espada sa likod niya at pilit na naghahanap ng dahilan. Ngunit hindi interesado si Haigon sa anumang paliwanag, nagpalit ang eksena at iminulat ni Yang Chun ang kanyang mga mata. Siya ay naglalaway, may dalawang karayom sa kanyang ulo, na para bang isang insekto na may antena. Nasa loob siya ng isang silid, mabilis siyang bumangon at tinawag ang reyna ng espada at ang banal na manggagamot. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan, napangiwi siya at napakagat sa sakit. Alam niyang iisa lang ang dahilan ng ganitong nakapandidiring kirot, ang nagwawalang demonyong enerhiya sa kanyang katawan. Nang masiguro niya ito, nakatiyak ang ating bida na nasipsip na niya ang demonyong enerhiya ng reyna ng espada. Tumayo si Yang Chun mula sa kama na may karayom pa rin sa ulo, naisip niya kung gumagaling na kaya ang reyna ng espada. Lumabas siya ng silid upang tingnan ito. Sa kanyang paglabas, may nakita siyang kakaiba. Ang kanyang nakababatang kapatid ay nakatitig sa isang puno ng plum blossom. Bago pa man niya ito matawag, nakita niya ang kamanghamanghang bagay na tinitingnan ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata. Isang babae ang humahampas ng espada sa hangin, at mula rito ay lumabas ang mga bulaklak ng plum. Tuwang-tuwa si Yan Zhao na makita ang ginagawa ng kanyang guro. Hindi siya makapaniwala kung gaano kaganda ang galaw nito. Ang reyna ng espada ay tumalon at lumapag sa isang sanga ng puno. Ginamit ito upang itulak ang sarili paitaas patungo sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Pinanood siya ni Yang Chun habang lumilipad, at naisip niya kung ito ba'y skeletal overhaul. Ngunit agad niyang napagtanto na bumalik lamang ang reyna ng espada sa kanyang orihinal na anyo. Itinaas ng Sword Queen ang kanyang espada nang malapit na siya sa langit. 2 beses siyang humataw ng enerhiya sa hangin, at ang kanyang atake ay naghiwa sa kalangitan. 2 malalaking guhit ang naiwan, magkasalubong na parang krus sa himpapawid. Nang bumalik siya sa lupa, nakita niyang gising na si Yan Chun. Sinabi niya na may nais siyang iparating dito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, agad siyang niyakap ni Yan Zhao, mahigpit siyang niyakap nito, at hinaplos naman ng reyna ng espada ang kanyang ulo. Nagpasalamat din siya kay Yang Chun sa pagliligtas sa kanya, at sinabi na hindi siya makakaligtas kung wala ang tulong nito.
Hindi alam ng ating bida kung ano ang sasabihin, hindi siya bihasa sa ganitong sitwasyon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, may isang taong nagtanggal ng mga karayom sa kanyang ulo at sinabihang mahusay ang kanyang ginawa. Ang taong yun ay ang banal na manggagamot. Sinabi ng matanda kay Yang Chun na siya mismo ang nagtanggal ng enerhiyang bumabalot sa kanyang sistema. Ngunit tila naiintriga ang banal na manggagamot, may nakakatakot na titig sa kanyang mukha habang hinihiling kay Yang Chun na ipasubok ang kanyang pamamaraan ng kultibasyon. Natakot ang ating bida sa itsura ng matanda, at ayaw niyang mabunyag ang kanyang lihim. Hinabol siya ng banal na manggagamot, paulit-ulit na humihiling na subukan ang kanyang teknik. Nakiusap ang ating bida na huwag siyang lapitan. Ngumiti ang reyna ng espada habang pinapanood ang matanda na hinahabol si Yan Chun, tila masaya siya sa nasaksihan. Sa susunod na eksena, habang kumakain may mabigat na tingin si Bea at tinanong ang ating bida kung saan siya nanggaling kagabi. Nabulunan si Yang Chun sa kanyang pagkain, at habang nagtatangkang lumunok, muli siyang tinanong ni Bea kung saan siya natulog kagabi. Uminom siya ng tubig upang itulak ang pagkain pababa, at nagtataka kung bakit parang nahuli siyang nangangaliwa, pero naunawaan niyang mapapakasal na siya rito, kaya sinabi niyang nag-ensayo lamang siya buong gabi, at nakatulog na sa sobrang pagod. Hindi siya pinaniwalaan ni Bea, na kung totoo ang kanyang sinasabi, sinagot siya ni Yang Chun ng tanong kung may dahilan ba siya para magsinungaling, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit siya iniimbestigahan. Ibinaba ni Bea ang kanyang chopsticks at sinabing dapat sana'y ipinaalam niya na hindi siya uuwi kagabi. Ikinwento niyang nag-alala siya dahil hindi ito nakabalik. Tumayo siya at sinabing ipaalam sana sa kanya sa susunod. Habang kumakain pa, tinanong siya ni Yan Chun kung saan siya pupunta. Tumugon si Bea na siya'y mag-eensayo. Pinanood siya ng ating bida habang papalayo, hindi inaasahang magiging ganoon kabigat ang sitwasyon. Napansin niya ring tahimik si Sola, kaya tinanong niya kung bakit. Bigla itong umiyak habang puno ang bibig ng pagkain, bagay na kinadismaya ni Yang Chun. Sinaway niya ito at pinasara ang bibig, sinabing lunukin muna ang pagkain bago magsalita. Sumunod naman si Sola, ngunit ipinaliwanag niyang tungkol ito sa kanyang lolo na natatakot siya dito. Naasar si Yang Chun sa kalat at lumilipad na piraso ng pagkain, kaya tinakpan niya ang kanyang bibig. Naiinis siya habang nakatitig kay Sola, sapagkat nakaramdam siya ng kirot, puno na kasi ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat, iniisip niya pa rin ang demonic energy na gumagalaw sa kanyang loob, at ang pagkawala ni Chiyo. May biglang sumagi sa kanyang isipan, na baka may kinalaman ang tinig na naririnig niya. Ang tinig ay nagsabing masarap ang demonic energy na kanyang inabsorb. Naalala niya ang sinabi ni Chiyo na may pinipigil itong nilalang sa loob niya. Nagtaka si Yang Chun kung nilamon na si Chiyo ng bagay na yun. Habang nag-iisip, kumatok si Hangua at sinabing may bisita siya. Tinanong niya kung sino, ngunit diretsyong binuksan ni Yan Zhao ang pinto, humihingi ng paumanhin sa kanyang kapatid dahil istorbo raw siya habang kumakain. Tinanong siya ni Yang Chun kung bakit palagi siyang nagpupunta gayong napakaraming hagdang dapat akyatin. Pinatigil siya ni Yan Zhao, na gusto lang niyang makita siya. Ibinunyag pa niya na unti-unti nang bumabalik sa normal ang internal energy ng kanyang guro. Namula siya at nagpasalamat kay Yang Chun sa paghilom ng kanyang guro, at sinabing palagi na lang siyang may utang na loob dito. Ngunit tahimik lang ang ating bida habang nakikinig sa kanyang kapatid. Kumain ng dumpling si Yang Chun at tinanong ang kapatid kung pumunta lang siya roon para sabihin yun, wala na ba siyang ibang gagawin? Nainis si Yan Zhao, at sinabi sa kanyang guro na masyadong masungit ang kanyang kapatid. Habang papalapit na ang Sword Queen, sinabihan niya si Yang Zhao na itigil na ang kanyang ginagawa. Nagulat si Yang Chun nang marinig niyang tinawag niya ang kanyang guro, at nagulat din si Sola sa ganda ng babae. Sinabi ng reyna ng espada sa kanyang disipulo na ang utang na buhay ay hindi mababayaran sa salita lamang, at siya'y humarap kay Yang Chun. Humarap siya kay Yang Chun na tila nagulat itong makita siya. May kaba sa kanyang mukha nang sagutin siya ni Yang Chun na masaya siyang makita itong malusog at masigla. Binanggit ng reyna ng espada na hindi niya inakalang makakabalik siya agad sa dati niyang kalagayan. Kaya tinanong siya ni Yang Chun kung tuluyan na ba siyang gumaling, tugon ng reyna ng espada, kung mukha ba siyang ganap na magaling na. Habang kumakain si Sola at nakikinig sa kanilang usapan, sinabi ni Yang Chun na mas maayos na ang anyo niya kumpara nung huli niya itong makita sa kanyang silid.
Humila ng upuan ang reyna ng espada at ibinunyag kay Yang Chun na dumalaw siya upang suklihan ang kabutihang ginawa nito. Nakangiti niyang tinanong ang bida kung may nais itong hilingin, at idinagdag na handa siyang ialay ang sariling buhay para dito, sapagkat siya ang nagligtas nito. Tinuligsa ni Yang Chun kung paanong maisusugal ng reyna ng espada ang kanyang buhay gayong kakaibalik lang nito. Ngunit mas maliwanag pa sa araw ang ngiti ng reyna nang sagutin si Yang Chun na matagal na sana siyang patay kung hindi dahil sa kanya. Nangako siyang tatuparin ang anumang kahilingan nito. Tinanong siya ni Yang Chun kung hindi ba siya natatakot sa maaaring hilingin niya. Hinawakan ng reyna ng espada ang kanyang kamay, na tiyak siyang hindi ito hihiling ng bagay na masama at makakasakit sa iba. Matalim ang titig ni Yang Chun sa kamay nito, na parang may nakakatakot na anyo. Naisip ng ating bida kung paano nagkaroon ng ganoong tiwala ang reyna, sa simpleng pagmamasid lamang sa kanya. Naalala niya ang dati niyang buhay, nang sinunog niya ang sekta at lahat ng disipulo nito. Pinanood niya silang magmakaawa at maging abo sa apoy. Kahit batid niyang hindi kasalanan ng bundok Hua na hindi nito naprotektahan si Yan Zhao, nanaig pa rin ang galit niya. Habang nag-iisip siya, sinabi ng reyna ng espada na maaari niyang sabihin ang kanyang hiling sa ibang oras. Sa halip, inamin niyang siya mismo ang may nais na ipagtapat. Humingi siya ng paumanhin kay Sola dahil sa pagkakaistorbo at hiniling na bigyan silang dalawa ng kaunting oras. Sinabi ni Yan Zhao kung kasama rin ba siyang aalis. Paliwanag ng kanyang guro, nais niyang makausap ng pribado si Yang Shan, kaya't pinakiusapan niyang magbigay ito ng espasyo. Napilitang umalis si Yan Zhao, habang tinanong ni Yang Chun si Sola kung hindi rin ba ito aalis. Ngunit nais munang tapusin ng dalaga ang pagkain, natatakpan na lang niya ng daliri ang kanyang mga tainga at itutuloy ang pagkain, agad siyang pinalabas ni Yang Chun sa silid. Huminga ng malalim ang reyna ng espada, nakaaya-aya ang pakiramdam sa loob ng silid ni Yang Chun, matagal na mula nang huli siyang makaramdam ng ganoon, sa isip ni Yang Chun hindi siya makapaniwala na nagiging sentimental ito tungkol sa ganoong bagay. Binanggit ng Sword Queen na ganoon din ang naramdaman niya noong kasama ang ina ng ating bida, lagi raw silang nagtatawanan at nagtatalo kahit sa maliliit na bagay. Pagkatapos, nagpakalakas loob ang reyna ng espada at dumiretso sa pakay. Tinanong niya si Yang Chun kung naaalala pa nito ang huling sandali kasama ang kanyang ina. Ipinaliwanag niyang masyado pang bata si Yan Zhao para maalala, at itinatago ng kanilang angkan ang katotohanan tungkol dito. Hiniling ng reyna kay Yang Chun na ikwento ang anumang naaalala niya. Bago pa makapagsalita ang ating bida, bumalik sa kanyang alaala ang nangyari noon, lumipat ang tagpo sa nakaraan, sa isang lugar na balot ng nyebe. Nakita ni na Yang Chun at ng kanyang ama ang isang babae mula sa likuran. Ang babae, na nakasuot ng magarang sutla, ay nagsabing handa na siya. Napakagat ng labi sa galit si Yang Chun, at tinanong ang ama kung bakit niya ipinapakita yon. At ano ang gusto nitong makuha sa ganitong paraan? Sabi ng pinuno ng angkan, wala siyang nais kundi manatiling buhay ang kanyang anak. Habang patuloy nilang pinagmamasdan ang ina ni Yang Chun mula sa malayo. Hiningi ng ina ni Yang Chun na alagaan nito ang kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang asawa na bubuksan na niya ang isang bagay ngayong handa na siya, at sa mismong sandali, may lumitaw na bitak sa hangin. Lalong lumaki ang bitak at nagbukas ng napakalaking lagusan, nagkulay platinum blonde ang buhok ng babae at nagkulay pula ang buong paligid. Habang dumadaloy ang luha sa mga mata ng ating bida, tinawag siya ng kanyang ina at humingi ng tawad. Labis itong tumama kay Yang Chun, agad siyang tumakbo palapit, iniunat ang kanyang kamay at nakiusap na huwag itong umalis. Ngumiti lamang ang ina niya, at biglang nagsara ang bitak. Bumalik sa normal ang paligid, ngunit wala na ang kanyang ina. Paulit-ulit siyang tumatawag sa ina habang umiiyak. Pinanood lamang siya ng kanyang ama, at sinabing kailangan niyang tiyakin na yun na ang huling beses na iiyak siya. Dahil sa buhay na ito, hindi na siya makakaiyak, kahit gustuhin pa niya. Tinignan ng ating bida ang kanyang ama, na may nakakatakot na anyo at tinanong kung saan ito ipinadala ang kanyang ina. Lumingon ang pinuno ng angkan at sinabing sumunod siya. Binuksan nito ang isang pinto at hiniling na tumingin siyang mabuti. Ibinunyag niya na ito ang dahilan ng pag-iral ng angkan ng Go. Labis ang pagkagulat ng ating bida, kaya't napatitig lamang siya at walang masabi, binanggit ng kanyang ama na ito ang kanyang pamana at pasanin na ipapasa rin sa kanya kapag dumating ang tamang panahon.
Kaya sinabi ni Yang Chun sa Reyna ng Espada na hindi niya kayang sagutin ang tanong nito. Kaya tinanong siya ng Reyna ng Espada kung nasa mundo pa ba ang kanyang ina. Tugon ng ating bida, hindi rin niya masagot ang tanong na yon. Ipinaliwanag niya na palagi niyang ibibigay ang parehong sagot, kahit ano pa ang itanong sa kanya. Tumayo ang Reyna ng Espada, na naiintindihan niya, hindi na siya magtatanong pa. Humingi siya ng tawad kay Yang Chun at hinaplos ang ulo nito, na alam niyang mahirap din ang pinagdaraanan niya. Ibinunyag niya na narinig niyang may magandang babae tumutulong kay Yan Zhao sa kanyang pagsasanay, na iyong batang babae ba na kumakain sa tabi niya. Natawa ang ating bida nang marinig na tinawag ng babae si Siola na maganda. Hiniling ng Reyna ng Espada na ipaalam sa kanya kung hindi si Sola ang tinutukoy, nagtaka si Yang Chun kung bakit nabanggit iyon ng kanyang kapatid, sapagkat hindi ito nagsasalita ng ganoong bagay. Alam niyang si Bea ang tinutukoy nito, nagpa siya ang Reyna ng Espada na baguhin ang paksa, na kung malapit nang bumalik ang ating bida sa kanilang angkan, tugon ni Yang Chun, malapit na. Tinanong siya ng Reyna kung kailan siya aalis, inamin ng ating bida na sinabi ni Yan Zhao na ayaw pa nitong bumalik sa kanilang tahanan. Napangiti ang Reyna ng Espada sa narinig. Tinawag niya ang kanyang tagasunod, at agad na sumagot si Yan Zhao. Nang pumasok siya, napansin niya si Sola na patuloy pa rin itong kumakain. Lumabas ng silid ang Sword Queen at tinanong niya si Yan Zhao kung ayaw ba nitong umuwi. Tumugon siya na may gulat sa kanyang mga mata, na nag-aalala lamang siya para sa kanyang guro. Sinabi ng Reyna ng Espada na kailangan pa rin itong bumisita sa kanilang tahanan, hindi malaman ni Yan Zhao ang isasagot. Sinabi ng Sword Queen na may solusyon siya para rito. Nakangiti niyang sinabi sa kanyang tagasunod na sasamahan niya itong bumalik sa kanilang angkan. Labis ang tuwa ni Yan Zhao sa narinig, subalit hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang naririnig. Habang papaalis na sila sa silid, binanggit ni Yan Zhao ang kanyang guro kung totoong sasama ito. Tugon ng Reyna ng Espada, may mahalaga siyang pakay sa angkan ng Go, at hindi pa rin niya naririnig ang hiling ni Yan Chun. Nabahala namang tinanong ni Yang Chun ang Reyna kung hindi ba tungkulin itong protektahan ng sekta. Natatawa itong sinagot ng Reyna na siya mismo ang pinoprotektahan ng sekta. Tinuro ni Yang Chun ang kanyang kapatid, na ayaw umuwi ni Yan Zhao, ngunit masaya niyang sinabi, na susundan niya ang kanyang guro saan man ito pumunta. Nagtaka ang ating bida kung bakit bigla itong nagbago ng isip, pinakiusapan siya ni Yan Zhao na huwag nang mag-alala, ipinaalala nitong gusto niyang umuwi siya, at ito raw ay makakabuti para sa kanya. Habang nag-uusap sila, tinawag ni Sola si Bea na kararating lang mula sa pagsasanay. Nang makita siya ng Reyna ng Espada, agad niyang napagtanto na siya ang tinutukoy ni Yan Zhao, kaya tinanong niya si Bea kung siya ba ang nagligtas kay Yan Zhao. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at taos-pusong nagpasalamat, na maraming bagay ang ikinwento sa kanya ni Yan Zhao tungkol dito. Ibinunyag niyang sinabi ni Yan Zhao na isang magandang babae ang tumulong sa kanya, na mula ang mukha ni Bea sa hiya sa narinig at hindi niya alam ang sasabihin, binanggit ng Reyna ng Espada na kasing ganda siya ng kanyang narinig, nagtaka si Yang Chun kung bakit nahihiya si Bea, kung dahil ba ito sa papuri, sa sandaling iyon, sinabi ng Sword Queen kay Bea na narinig niyang siya ang kasintahan ni Yang Chun, nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Ipinaliwanag ng Reyna kay Bea na pareho silang may mabubuting puso ni Yang Chun, kaya tiyak na magiging maayos ang kanilang samahan, napangiti si Bea sa narinig. Habang nag-uusap sila, may napansin si Sola, paglingon niya pataas ay nakita niya ang mas matandang bersyon ng kanyang sarili, tinawag niya itong ate. Sinabi ng mas matandang Sola na kailangan nilang ipagpatuloy ang kanilang pagsasanay. Napangiti si Sola, at agad na tumakbo na may saya sa mukha. Nagtaka si Yang Chun kung saan siya pupunta ngunit hindi ito sumagot. Tinawag ni Yan Zhao ang kanyang guro at ipinaalam na malapit nang ganapin ang pista ng Bundok Hua, hiniling niya na pagkatapos ng pista ay sumama ito sa kanila. Dahil dito, tinanong ng Reyna si Yang Chun kung sang-ayon ba siya rito. Tuwa si Yan Zhao nang makita niyang nagustuhan ng kanyang guro ang kanyang mungkahi, sabi ni Yang Chun, wala siyang magagawa kung nais ng kanyang kapatid na bumalik sa kanilang angkan at sasama siya rito. Pumalakpak ang Reyna ng Espada at sinabing maaari na nilang itakda ang araw ng kanilang pag-alis. Ngunit bigla niyang napansin ang isang bagay tungkol kay Yan Zhao, lumapit siya upang suriin ito, nagulat siya kung may problema ba. Tugon ng Reyna, napagtanto niya nang masilayan ito sa ilalim ng araw na medyo tumaba na siya.
Labis ang pagkahiya ni Yan Zhao sa narinig habang malakas ang tawa ni Yang Chun sa sinabi. Humingi ng paumanhin ang reyna sa kanyang alagad at sinabing baka masyado itong naging abala sa pag-aalaga sa kanya, habang pinipigilan ng ating bida ang kanyang pagtawa. Dagdag pa ng reyna, makakabuti para sa kanya ang makipag-sparring kay Yan Chun, nabigla ang ating bida sa narinig at agad na tinanong kung bakit niya gagawin yon. Ipinaliwanag ng reyna ng espada na balak niyang magsimulang muli sa pagtuturo kay Yan Zhao simula bukas. Gusto niya munang magpainit siya bago yun, tugon ni Yan Zhao, kaya na niyang magpainit mag-isa at tuloy-tuloy naman siyang nagsasanay. Pinundot ng reyna ng espada ang kanyang ilong, natigilan ang pagsagot-sagot, ipinatupad niyang gawin na lang ito. Sa susunod na eksena, makikita si Yan Chun at ang kanyang kapatid sa ibang lugar. Itinaas ni Yan Zhao ang kanyang espada at pamwesto, tinanong niya ang kanyang kapatid kung maaari na siyang magsimula, naramdaman ng ating bida na napakawalang kwenta ng tanong na yun, ipinaalala niya na ito ay isang tunggalian, at pinayuhan niya itong ibigay ang lahat. Pagkarinig nito, agad na sumugod si Yan Zhao sa kanyang kapatid. Lumipat ang eksena pabalik sa nakaraan, nakita ang pagbagsak ng nyebe sa angkan ng Go. Makikita si Yang Chun at si Yan Zhao na kumakain ng magkasama. Tinanong niya ang ating bida kung hindi ba nito sasabihin sa kanya ang totoo. Hindi kumibo si Yang Chun. Binanggit ulit ni Yan Zhao kung magpapatuloy ba itong magpanggap na walang alam, kaya sinabihan siya ng ating bida kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Yan Zhao na ilang araw nang hindi bumabalik ang kanilang ina at tila hindi ito pinapansin ni Yang Chun at ng kanilang ama. Ayon sa kanya, napakakaiba na ng sitwasyong ito. Pero inutusan lang siya ni Yang Chun na tumahimik at kumain. Nang marinig niya ito, napakuyom siya ng ngipin sa matinding galit. Bigla niyang tinawag ang kanyang kapatid, at nagalit namang tumugon si Yan Chun sa kanya. Pagkatapos, galit niyang sinabi kung bakit ito nagkakaganoon dahil nawawala na ang kanilang ina. Nainis naman ang ating bida kung itinaas ba niya ang kanyang boses sa kanya. Tumugon si Yan Zhao ng oo. Habang may luha sa kanyang mga mata, galit niyang sinabi na kung paano ito nakakakain ng payapa samantalang hindi nila alam kung saan napunta ang kanilang ina o kung kailan siya babalik. Dahil dito, tinanong niya kung hindi ba siya nag-aalala. Gusto sanang magsabi ni Yang Chun ng mga salitang makakapagpakalma sa kanyang kapatid, pero hindi niya nagawa. Napakagat siya ng labi at itinulak palayo ang mesa, pinatitigil niya ito at pinagbawalang umiyak sa mesa. Binanggit niyang hindi rin niya alam kung saan napunta ang kanilang ina. At bakit paulit-ulit siyang tinatanong nito ng parehong bagay, tinanong pa niya kung pinapagalit ba siya nito, hindi makapaniwala si Yan Zhao sa kanyang narinig. Na may malamig at nakakatakot na titig, sinabi ni Yang Chun na patay na ang kanilang ina, tinanong pa niya kung gama na ba ang pakiramdam nito at kung gusto ba talaga nitong marinig ang sagot. Tinuligsa siya ni Yan Zhao, na kung ang kanilang ama ba ang pumatay dito, sagot ng ating bida, wala siyang alam, sinabi niyang alamin na lang nito mag-isa. At maaari pa nitong tanungin ang kanilang ama. Sa matalim na tingin, hiniling ni Yang Chun na huwag nang banggitin ang kanilang ina, at nagbabala siyang hindi na siya magpapakita ng awa kung itataas pa muli nito ang boses laban sa kanya. Lalo pang napaiyak si Yan Zhao sa narinig, ito ang dahilan kung bakit natutungkamuhin niya ang kanyang kapatid. Pinaniwalaan niyang kung mananatili siya sa bundok Hua, makakalimutan niya ang kanyang ina, kapatid, at ang kanilang nakapandidiring angkan. Naaalala niyang pinapanood ang kanyang guro habang gumagamit ng sining pandigma. Para sa kanya, ang reyna ng espada na ang kanyang pamilya, ngunit hinahanap-hanap pa rin niya ang kanyang tunay na pamilya. Tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang kapatid. Bumalik tayo sa kasalukuyan, makikita si Yan Zhao na hingal sa lupa. Tulad ng inaasahan, natalo siya kay Yang Chun. Sinabi ng ating bida na may lakas siya at mabilis ang kanyang espada, at mahusay siyang naturuan ng reyna ng espada. Habang humihingal, tinanong ni Yan Zhao ang kanyang kapatid kung maaari ba silang bumalik sa dati. Hindi ito inaasahan ni Yang Chun ang kanyang narinig. Lumakad siya paalis, na kung ano ang ibig nitong sabihin, sinabi niyang huli na para doon. Nang marinig ito, malungkot na yumuko si Yan Zhao, ngunit napagtanto niya na hindi tuwira ng sinabi ng kanyang kapatid, na tila may itinatago pa itong hindi sinasabi. Lumipat ang eksena sa isang talon, nakita si Muyan na nagsasanay sa ilalim nito. Hawak niya ang kanyang espada, at mabilis niyang ginamit ito upang hiwain ang isang patak ng tubig. Ang bawat galaw ng kanyang kamay ay maayos at kontrolado,
ginagalaw niya ang kanyang espada na parabang may kalabang hinaharap, halata sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Naaalala niya kung paanong nakita niya ang kanyang amo na nakahandusay sa higaan, may mga karayom sa katawan, hindi makapaniwala si Muyan sa kanyang mga mata, nagtaka siya kung bakit mag-isang hinarap ng kanyang guro si Hyrule. Nakita niyang mapatla ang mukha ni Yang Chun at may sugat ang kanyang mga kamao. Labis itong ikinalungkot ni Muyan, alam niyang iniiwasan na siya ni Yang Chun mula nang dumating sila roon. Alam din niyang nakarating na sa antas ang ating bida kung saan hindi na nito kailangan ang kanyang tulong. Ngunit kahit batid niya ito, ramdam pa rin ni Muyan ang mabigat na responsibilidad, naniniwala siyang kaya niyang protektahan ang kanyang amo. Para sa kanya, siya ang espada at kalasag ng angka ng Go, ang tanging oras lang na dapat masaktan ang kanyang amo ay kapag patay na siya. Habang iwinawasiwas niya ang espada, pilit niyang inaalala kung ano ang kanyang ginagawa nung inilalagay sa panganib ng kanyang amo ang sariling buhay para sa lahat. Mataas niyang iniangat ang espada dahil sa galit, at gumawa ng malinis na hiwa. Tumalsik ang tubig at nagkalat sa paligid, habang hingal na hingal, tinawag ni Muyan ang sarili niyang walang kwentang inutil, hindi niya maunawaan ang saysay ng kanyang pagsasanay sa espada, kung hindi man lang niya kayang ipagtanggol ang kahit sino. Habang nag-aalab sa galit, may narinig siyang tinig na nagtatanong kung tama ba ang lugar na kanyang kinaroroonan. Nakilala ni Muyan ang boses ng taong yun, boses ni Sola. Mabilis niyang itinaas ang kanyang ulo upang makita kung nasaan siya, ngunit wala siyang nakita sa itaas. Nagtaka siya kung nagkamali lang ba siya ng dinig, tiyak kasi siya na hindi kailanman pupunta si Sola sa ganitong lugar. Bago pa man siya makapagpatuloy sa kanyang pagsasanay, muling narinig ni Muyan ang tinig ni Sola. Sinabi nito na magpapatuloy ba siyang umakyat, binanggit din niya na basa na ang kanyang mga paa, tinanong niya ang kasama kung kailan na ba niya maaaring imulat ang kanyang mga mata. Ang taong kausap pala niya ay ang mas matanda niyang sarili, na nagsabi sa kanya na magtiis pa ng kaunti, pinayuhan siya nito na mag-focus hanggang matutunan ng kanyang katawan ang pamamaraan ng hakbang. Sinabi ni Sola na natatakot siyang mahulog dahil sobra siyang nanginginig, at ayaw niyang mabasa, tiniyak ng kanyang mas matandang sarili na maayos ang ginagawa niya. At habang inutusan siyang gamitin ang ikatlong anyo, itinaas ni Sola ang kanyang espada at ginaya ang hakbang ng mas matanda niyang sarili. Tuwa na tuwa si Sola nang makita niyang nagawa niya ito, at tinanong niya ang mas matanda niyang sarili kung tama ba, sinabi ng babae na tama nga, at inutusan siyang gamitin ang ikaapat na anyo. Ngumiti si Sola nang may pagmamalaki habang ginagamit ang ikaapat na anyo. Hindi makapaniwala si Muyan sa kanyang nakikita, inisip niyang baka nananaginip lang siya, nagtaka siya kung sino ang kinakausap ng dalaga, at naisip niyang delikado para kay Sola na nakatayo siya ng ganoon kalapit sa talon, naisip niya na magagalit ang kanyang amo pag malaman niya ito. Habang pinagmamasdan siya ni Muyan, inutusan siya ng mas matanda niyang sarili na magsimula ulit mula sa unang anyo. Nang marinig yun, sinimulan agad ni Sola na iwinasiwas ang kanyang kahoy na espada ng napakadali. Hindi makapaniwala si Muyan sa kanyang mga mata, pinanood niya si Sola na gumalaw tulad ng isang tunay na sword master. Pagkatapos, inutusan siya ng mas matanda niyang sarili na gamitin ang ikalima at huling hakbang. Huminga ng malalim si Sola, at sinabing susubukan niya. Itinaas niya ang kanyang espada at marahang ipinatong ang kanyang paa sa tubig, at mula sa magaan na pagtapik ay itinulak niya ang sarili paitaas. Pagbaba niya sa lupa, pinuri siya ng mas matanda niyang sarili, tuwa na tuwa si Sola nang makatanggap siya ng papuri. Hindi makapaniwala si Muyan sa kanyang nasaksihan, naisip niyang baka palihim lang siya na nagsasanay, dahil palagi niyang inisip na si Sola ay isang batang babae na mahilig lamang sa merienda. Sa pag-iisip niya nito, napakadiin niyang pinisil ang hawakan ng kanyang espada dala ng galit, hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang iniisip niya. Alam niyang ang pagmamaliit sa iba ay hindi makapagpapabuti ng sarili niyang kakayahan. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang ituon ng pansin sa sariling pagunlad, dahil ito ang kanyang responsibilidad bilang bantay ng Angkan Go. Sa mismong sandaling yon, biglang lumitaw si Sola sa kanyang likuran, sinabi nito sa kanya na tama na yon. Mabilis na lumingon si Muyan nang marinig ang boses niya, hindi niya namalayang nakalapit ito. Inilagay ni Sola ang kanyang hintuturo sa dibdib niya, na sapat na ang ginawa niya, dahil alam na niya ang kanyang tungkulin, hindi naintindihan ni Muyan ang kanyang ibig sabihin, at bago pa siya makapagtanong,
Naglabas ng maliwanag na gintong enerhiya si Sola mula sa kanyang daliri, para bang sinusubukan itong gisingin ang isang bagay kay Muyan. Hindi maunawaan ni Muyan ang nangyayari, nakangiti si Sola habang pinapayuhan siyang huwag magpalimit sa mga nakasanayan, sinabi nitong kailangan niyang kumawala roon. Lumaki pa ang gintong enerhiya at binalot silang dalawa, nang mawala na ito, hirap na hirap huminga si Muyan, hindi niya maintindihan ang nangyari. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, wala na si Sola sa kanyang harapan. Nagbago ang eksena, at nakita natin ang mga taong masayang naglalakad sa bayan. Ang bayan ay maliwanag dahil sa mga parol, at abala ang pamilihan. Nagliwanag ang kalangitan sa mga paputok, na umanyo ng simbolo ng Mount Huasek. Nakaupo si Yang Chun sa labas kasama si Bea habang pinagmamasdan ang paputok, may dala siyang dumpling na ipinakain sa kanya. Sinabi niya kay Bea na hindi niya plano talagang manatili para sa pista, ngunit nagpasya siyang magpahinga at mag-enjoy na lamang dahil naruroon na rin siya. Mahinang ngumiti si Bea at kumindat sa kanya. Binanggit ni Yang Chun sa kanya na kailangan na niyang umuwi pagkatapos ng pista, dahil magwawala ang kanyang angkan kung hindi pa siya agad makauwi. Habang nagsasalita siya, ibinaba ni Bea ang ulo niya sa balikat ng ating bida. Nabigla si Yang Chun, ngunit pinabayaan na lamang niya ito. Sinabi niya kay Bea na gawin na lang ang gusto niya, habang patuloy na nanunood ng paputok. Lumabas kalaunan na ang mga paputok ay hindi totoong paputok, ginawa yun gamit ang enerhiya ng mga disipulo ng Mount Hua, ginamit ng mga disipulo ang kanilang espada upang magpalabas ng enerhiya sa langit, at hinugis ito bilang kanilang sagisag. May ilan sa kanila ang nagreklamo kung gaano kasakit para sa kanila ang gumamit ng ganoon karaming enerhiya. Sinabihan sila ni Fang na tangkilikin ang sakit, dahilan para mainis ang mga disipulo.